Minsan, kung sino pa ang wala, ay sila pa yung napakagarbo sa buhay at ubod ng yabang. Mahigit 10 taon ding pinaghirapan nitong si Lucas na ma-establish ang kanyang negosyong online store. Sa katunayan nga'y, nakailang beses na rin siyang muntik ng malugi sa kanyang negosyo. Ngunit dahil sa kanyang dedikasyon at tiyaga sa pagpapatakbo ng kanyang negosyo, ay nagagawa niya pa rin itong maibangon. Hindi lang problema sa negosyo ang naging hadlang sa pag-asenso nitong si Lucas, kundi pati na rin ang ibang taong walang ibang ginawa kundi bantayan ang galaw nitong si Lucas at abangan ang paglubog ng negosyo nito. Ngunit pinakita sa kanila nitong si Lucas na nagkakamali sila sa kanilang inaakala, at kahit na ano pang sabihin nilang negatibo sa kanya ay hindi ito nagpapatinag sa kanila. Yun nga ang naging alas nitong si Lucas kung kaya't unti-unting nakilala ang kanyang negosyo. Dahil sa una man din ay kukunti lang ang tumatangkilik sa kanyang produkto. Imbis na panghinaan sa mga panahon na yon, ay ginawa nitong si Lucas na alagaan ang mga masugid nitong mamimili at gumawa pa ng paraan kung paano pa niya mapapakilala sa mga wala pa nakakilala sa kanyang negosyo ang mga produktong meron ito. Sa ginawa nga nitong si Lucas na pagpapaganda ng produkto nito, ay ginawa siyang tulungan ng ibang mga loyal clients nito sa pamamagitan ng pag-recommend ng kanyang store sa mga kakilala nila. Dahil nga doon sa tulong ng kanyang mga clients, ay mas nakilala pa nga ang business nitong si Lucas. Doon na nga dumami ng lubusan ang mga clients nito. Umabot pa nga sa puntong hindi na nito kinaya ang mga orders dahil sa sobrang ng madami ang umu-order sa kanya. Sa pangyayaring ang yon, ay bigla ang yumaman itong si Lucas. At lalo pang naging busy sa araw-araw dahil sa sinisiguro niyang may quality ang mga produkto nito. Kung kaya't siya mismo ay nandoon sa mismong site para siya mismo ang mag-check at umasikaso. Hanggang isang araw, merong natanggap na email itong si Lucas galing sa kanyang close friend. At nang buksan niya iyon, ay napatingin ito sa langit at napangiti. Wow, ikakasal na pala ang kaibigan ko ha. Ayos na ayos to. Maka-attend nga sa event na to, pabulong na sambit ni Lucas. Sa sandaling yon, ay ginawa muna ni Lucas na isang tabi yung invitation dahil sa isang buwan pa naman bago yung event. At muli ay naging busy sa araw-araw niyang ginagawa. At hindi na malaya ni Lucas na tumatakbo na pala ang araw at nakalimutan niyang papalapit na pala ang araw ng kasal ng matalik nitong kaibigan. Last night na nga nang maalala ni Lucas ang kasal ng kanyang kaibigan at wala na itong oras para mag-isip at mamili ng magiging regalo nito sa bride at sa groom. Natawa na lang sa kanyang sarili itong si Lucas sa sandaling yon dahil sa tiyak nasisingilin siya ng kanyang matalik na kaibigan ng regalo nito. Naku po, paano na kaya to bukas? Bahala na nga. Basta atin ako bukas sa kasalan. Sambit pa ni Lucas sa sarili nito bago nahiga at natulog ng mahimbing. Pagkaumaga ay naghanda itong si Lucas ng kanyang sarili at sinuot ang pinakamagandang damit na meron ito. At dumiretso na ito sa venue ng pagdadausan ng kasal. Pagdating ni Lucas sa pagdadausan ng kasal, ay madami na mga tao ang nandoon at mga hindi pa niya kakilala ang mga ito. Naisip nga ni Lucas na gano'n na ba kahaba at kabilis ang paglipas ng panahon at wala man lang siyang nakikilala sa mga panauhin na nandoon. Pansin ni Lucas habang naglalakad siya papasok ng venue
napagandahan ng kanya-kanyang regalo ang mga nandun sa venue. At halos lahat ay merong bitbit na regalo para sa ikakasal. At itong si Lucas lang ang matapang ang loob na walang bitbit na regalo. Dahil nga sa itong si Lucas lang ang walang bitbit na regalo, kung kaya't sa kanya nakatitig ang karamihan ng mga tao doon. At nagbubulong-bulungan ang iba sa kanila. Ginawa lang hayaan ni Lucas ang mga iyon at nagpatuloy ito sa kanyang paglalakad. Nang papalapit na nga itong si Lucas sa may mga upuan, ay merong grupo ng mga bisita ang nagkukumpulan at nag-uusap-usap. Tingnan niyo yung lalaking yun, oh. Duda ako, gate crasher yan. Ang elegante ng event na to, di malang nahiya na pumunta na walang dala. Dahan-dahang sambit ng isang lalaki. Sinabi mo pa, panigurado, puro plastic bag lang yang laman ng coat niyan. At magte-take out yan, panigurado ng pagkain na maya. Bantayan nyo, sinasabi ko na sa inyo, sambit pa ng isang babaeng panauhin. Yan kasi, magfi-feeling mayaman, na di naman pala kayang ma-afford kahit pang regalo. Tao talaga, kala mo mayaman tingnan, pulubi lang naman pala. Pagpaparinig naman ng isang lalaki kay Lucas. Sa sinabi nga ng huling panauhin, ay nagtawanan ang lahat habang nakatitig ng malagkit dito kay Lucas. Dinig na dinig ni Lucas yung mga panlalait ng mga taong yon sa kanya at ang pagtawanan ng mga ito. Ngunit imbis na magalit, ay ginawa lang niyang hayaan ang mga ito. At inisip na bigyan ng leksyon ang mga ito para matuto. Ngunit hindi pa ito makakuha ng timing kung paano niya iyon gagawin. Ginawa na lang nitong si Lucas na umupo doon banda sa malayo sa mga taong mapangusga at nanood ng kasal ng kanyang kaibigan. Sa sandaling ang kinasal ang kaibigan nito, ay natuwa itong si Lucas at kinilig sa ganda ng bride at groom. Matapos nga ng kasalan ay nag-antay pa itong si Lucas para sa reception para personal niyang mabati ang matalik na kaibigan nito at ang kanyang asawa. Medyo natagalan pa konti itong si Lucas na nakalapit sa kanyang kaibigan dahil sa dami ng mga panauhing bumabati at nag-aabot ng kanya-kanyang regalo na nagpapagandahan. Doon nga nakaramdam ng hiya itong si Lucas na lumapit dahil sa wala man lang siyang maiaabot na regalo. Nang mayamayay, muli na namang nagparinig kay Lucas ang mga nagparinig sa kanya kanina. Tingnan niyo yung lalaking yan. Nahihiyang tumayo dahil walang dalang regalo. Dapat ka lang mahiya, oy. Pupunta-punta ka sa kasalan. Wala man lang dalang regalo. Akala yata niya buro lang pupuntahan. Pangiinsulto at nakangiting sambit ng isang panauhin. Sa sinabi nga ng panauhin na iyon, ay muling nagtawanan ang mga kasamahan nito na nakatitig dito kay Lucas. Muli ay napabuntong hininga na lang itong si Lucas at napailing dahil sa mga taong yon. Sa pangyayaring ang yon, dahil sa hindi na mga ito tinatantanan si Lucas, kung kaya't nainis na itong si Lucas at ginawang ipamukha sa mga taong yon kung sino ang nagpapanggap lang na mayaman at kung sino ang may magandang regalo. Nangyari ngang ginawang ilabas ni Lucas yung makapal na tseke nito at ginawa iyong sulatan. Sinadya pa nga ni Lucas na lakihan ang sulat kamay nito para mabasa ng mga mayayabang na taong nasa kanyang likuran lang na nakatayo. Nang masilip nga ng mga mayayabang panauhin na yon, ang isinulat ni Lucas ay nanlaki ang mga mata ng mga ito nang kanilang masilayan na 1,000,000 piso ang isinulat nitong si Lucas. At nang tumayo na nga itong si Lucas para iabot yung tseke na regalo nito, ay parang nalaglag ang mga panga ng mga mayayabang na panauhin na yon at napatitig kay Lucas na may halong hiya. Bahagyang napangiti na lang itong si Lucas nang kanyang masilayan ang mga reaksyon ng mga panauhin na iyon na hindi makapaniwala sa kanyang ibinigay na regalo. Matapos ngang iabot nitong si Lucas ang regalo nito,
at masabi ang kanyang pagbati, ay agad na itong umalis sa venue at bumalik sa kanyang tinatrabaho. Nangyari ngang nang makaalis na itong si Lucas, ay ginawa pa nga ng mga mayabang na panauhin na yon na kumpirmahin kung 1 milyon niya ba talaga ang ibinigay nitong regalo. Dylan, totoo bang 1 milyon talaga ang ibinigay sa iyong regalo ng lalaking yon? Sambit ng isang mayabang na panauhin. Bahagyang napangiti itong si Dylan sa nagtanong sa kanya. Oo naman, sabay pakita sa kanya ng tseke na may 1 milyong nakasulat. Di nyo ba kilala kung sino yon? Isa yon sa bilyonaryong negosyante sa bansa natin. Barya lang nga sa kanya tong ibinigay niya. Nakatawang saad ni Dylan. Sa sinabi nga nitong si Dylan, ay napalunok ng kanilang laway yung mga mayayabang na mga panauhin na yon. At nahiya sa kanilang mga pinanggagawa at mga pinangsasabi dito kay Lucas. Mga ka-explorers, sa buhay natin, di talaga natin masabi ang tunay na katauhan ng isang tao kung magbabase lang tayo sa ating nakikita sa kanilang panglabas na anyo.